Patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng Aklat ng Mga Awit. Sa mga awit na matagal na nga nating pinag-aaralan, nakikita natin ang iba't ibang aspeto at iba-ibang paraan ng pagsamba sa ating Panginoon. Kaya nga napakaganda ng aklat na ito na tinuturo sa atin mula mismo sa inspirasyon ng Espiritu ng Diyos na kung paano ang tama at banal na pagsamba sa Kanya. Sa pagkaka-describe nga ni John Calvin ay sa pamamagitan ng mga awit, it is as if God Himself sings through our hearts. Na kasi itong mga salitang ito na Kanyang sinulat sa pamamagitan ng iba-ibang mga manunulat ay nagmumula mismo sa Espiritu ng Diyos at kaya itong mga natututunan natin na ang mga salita para siya'y bigyan ng kapurihan ay nagmula sa Diyos mismo na ating ngang sasambahin. Kaya nga ngayon sa umagang ito sa ating pag-aaral ng aklat na ito, ngayon tayo ay nasa Psalm 132. Ito ang ating maunawaan ang itong mga salitang ating natututunan ay mga salitang mula sa Diyos na nagtuturo sa atin paano ang tamang pagtawag sa Kanya at pagbigay luwalhati sa Kanyang pangalan. Hayaan nyo ang basahin ko sa inyo ang Psalm 132. Babasahin ko ito sa salin sa Ingles ayon sa English Standard Version. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Psalm 132, a song of ascents. Remember, O Lord, in David's favor, all the hardships he endured, how he swore to the Lord and vowed to the Mighty One of Jacob, I will not enter my house or get into my bed. I will not give sleep to my eyes or slumber to my eyelids until I find a place for the Lord, a dwelling place for the Mighty One of Jacob. Behold, we heard of it in Ephrata. We found it in the fields of Jaar. Let us go to his dwelling place. Let us worship at his footstool. Arise, O Lord, and go to your resting place, you and the ark of your might. Let your priests be clothed with righteousness, and let your saints shout for joy. For the sake of your servant David, do not turn away the face of your anointed one. The Lord swore to David a sure oath from which he will not turn back. One of the sons of your body I will set on your throne. If your sons keep my covenant and my testimonies that I shall teach them, their sons also forever shall sit on your throne. For the Lord has chosen Zion. He has desired it for his dwelling place. This is my resting place forever. Here I will dwell, for I have desired it. I will abundantly bless her provisions. I will satisfy her poor with bread. Her priests I will clothe with salvation, and her saints will shout for joy. There I will make a horn to sprout for David. I have prepared a lamp for my anointed. His enemies I will clothe with shame, but on him his crown will shine. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay sandaling manalangin. Manaming Diyos, sa oras na ito, kami nga ay lumalapit sa inyo at naghahangad na mula sa inyong salita kami ay maturuan ng inyong katotohanan na sa aming mga puso makita namin ng may pananampalataya ang lalim ng inyong biyaya na ipinagkalob sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo. Maunawaan namin ng mas malalim ang inyong kaluwalhatian at ang inyong kalooban para sa amin. Tulungan niyo nga kami sa oras na ito na sa aming pakikinig ay samahan kami ng banal na Espiritu upang ang aming mga puso ay makapakinig ng may pananampalataya at pagkaunawa sa yaman ng inyong biyaya sa mukha ni Hesukristo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kanina nagkaroon tayo ng isang mahabang scripture reading at sabi ni Deacon ay ito ang tingin niyang pinakamahaba. Tingin ko mas mahaba actually yung isang nauna, Genesis 24, ay parang mas marami siyang salita. In any case, sa lahat ng mga awit na aking na-cover nung nagsimula ako sa patapos ng Psalm 119, ito ang pinakamahaba sa mga awit na aking na-preach. Meron parating na mas mahaba sa kanya. Pero so far, ito ang pinakamahaba, maikli-ikli pa rin. Ngunit dahil nga sa kanyang haba at sa dami ng salita, maaari na nababaon yung punto sa isang madali ang pagbasa, hindi natin mabilis na maunawaan. Isang susi na maunawaan ng mga awit ay ating tandaan na ito ay isang panalangin. At kung gusto natin mahanap ang pinaka-puso ng isang panalangin, ay hahanapin lang natin kung ano ang kanyang petisyon. So kung maunawaan natin at makita natin alin dito ang kanyang petisyon, mas madaling lumiwanag na maintindihan natin yung buong kanyang mga sinasabi sa awit na ito. Dito sa Psalm 132, ang masasabi nating buod ng kanyang petisyon at dito na ikumpul lahat ng kanyang hinihiling mula sa Diyos ay yung mga salita sa talatang 8 hanggang 10, verses 8 to 10. Ng kanyang hinihingi ay, Arise, O Lord, and go to your resting place, you and the ark of your might. Let your priests be clothed with righteousness, and let your saints shout for joy. For the sake of your servant David, do not turn away the face of your anointed one. Ang mga salitang ito actually ay makikita din natin sa 2 Chronicles chapter 6 verse 41 to 42 bilang bahagi ng panalangin ni Solomon sa kanyang mahabang prayer of dedication for the temple. Alam natin yung nangyari na si David ay naghangad na magtayo ng isang templo para sa Diyos kung saan doon ilalagay yung Ark of the Covenant, ngunit hindi ito natupad sa kanyang panahon. Ito ay sinabi sa kanya ng Diyos na ang gagawa nito ay ang kanyang anak na si Solomon. At nung si Solomon ay naitapos na nga yung paggawa ng templo, ito ang kanyang panapos dun sa kanyang prayer of dedication. Sabi niya, Arise, O Lord, and go to your resting place. Na ito yung hinahangad ng aking ama, yun yung mahabang kanyang sinasabi dun sa naunang bahagi ng kanyang panalangin, ito yung hinangad ng aking ama na mangyari. At ngayon nagawa ko na yung templo, Arise, O Lord, and go to your resting place, you and the ark of your might. At ito ay kanyang hinihiling na ang Diyos ay manahan sa kanilang kalagitnaan at magkaroon ngayon ng pagpapala ng kanyang pag-iingat sa kanyang kalakasan. Siyempre, ang Diyos naman ay hindi na kukulong sa isang kahon o maging sa isang magarbong templo. Hindi pa rin natin masasabi na ang Diyos ay physically nandoon. At dahil nga ang Diyos ay, sabi sa Hebrews 1, yung kanyang, by the word of His power, He holds the universe. So yung buong kalawakan ay hawak ng Diyos. So hindi siya nalilimita doon sa isang lugar, dito sa ibabaw ng bundok. Ngunit ang kanyang hinihingi ay na magkaroon ng espesyal na presensya ang Diyos doon sa lugar na iyon, doon sa templo, at hinihingi nila na doon ay magkaroon ng pagpapala ang Diyos, bigyan sila ng pabor na pag-iingat sa kanyang kalakasan. So yun yung ibig na sabihin, Arise, O Lord, and go to your resting place, you and the ark of your might. At sa pamamagitan nga noong pananahan ng Diyos sa kanila ay bibigyan sila ng Diyos ng mga pari na mangunguna sa kanila sa pagsamba ng may katuwiran. At dito tinukoy niya yung the anointed one, at ang ibig sabihin dyan, ang tinutukoy ay yung hari. Kung sino man yung hari, at siya yun, nung siya'y nanalangin, siya yung hari na binuhusan ng langis. Siya yung anointed one. At ang pinapanalangin niya bali ay na sa pagbibigay ng pagpapala ng Diyos
sa bayan ng Israel sa kanyang pananahan doon sa templo ay pagpalain sila ng mga tagapanguna, yung mga pari at yung hari upang yung buong bayan ay sinabi sa talatang 9, "Let your saints shout for joy." Sa kanilang dahil nangunguna ang mga pari ng may katuwiran at ang hari ay ginagabayan ng Diyos, ang buong bayan, the saints, they will shout for joy. At ito ang dalangin ni Solomon noong una at ngayon na itinuturo ito sa bayan ng Israel at na nagkaroon nga ng mga henerasyon na ito ang inaawit. Ibig sabihin, ang mga hindi lamang yung hari, hindi lamang si Solomon, kundi lahat ng mga sumunod na henerasyon, ito ang nagiging dalangin. Na tinuturo sa kanila na hilingin ang pagpapala ng Diyos na sila ay samahan at ingatan ng kanilang mga pari, ang kanilang hari, upang sila nga ay mag-umapaw sa kagalakan. Itong panalangin na ito ay hindi man natin ngayon na sinasabi sa ganitong mga salita na hinihiling natin na ang Diyos ay manahan sa templo at tinitingnan natin yung kanyang kaban. Hindi na natin ito alam kung nasan, probably wala na, kung asan man yung Ark of the Covenant, hindi na natin nililimita doon yung ating pag-unawa sa presensya ng Diyos. Ngunit tayo pa rin ay naghahangad at dalangin ng ating puso na samahan tayo ng Diyos sa ating mga ginagawa, sa ating gawain bilang iglesia o maging sa ating individual na mga ginagawa na para sa Panginoon, ay hinihiling natin ang kanyang pagsama at pagpapala dahil alam natin na ang Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Kaya't itong tinuturo na awit sa atin ay isang awit na hindi man nga ganito pa ang ating mga salita mismo na kamukha na hinihiling natin ang presensya ng Diyos sa Zion. Tayo din ay humihingi ng pagpapala sa Diyos at itong tinuturo na awit ay maaari din nating pagkuhanan ng mga aral na katulad nung binigay sa kanila. Ang mga awit na ito, ang lahat ng ibang bahagi ng awit na ito ay nagbibigay ng pundasyon para sa bayan ng Israel na umasa na yung kanilang hinihingi na pagpapala, na yaman ng pagpapala ng presensya ng Diyos na magdudulot ng kanilang pag-uumapaw sa kagalakan, itong kanilang hinihingi ay ipagkakaloob ng Diyos sa kanila, sa kanilang awa, sa awa ng Diyos sa kanila. So dito sa itong 8 to 10 yung main na petition, pero yung the rest of the psalm ay tumutulong sa bayan ng Israel na maunawaan ano ang kanilang mga inaasahan, ano ang kanilang mga kinakapitan tungkol sa Diyos, bakit sila makasasampalataya na itong mga mayamang pagpapala na kanilang hinihingi ay ipagkakaloob ng Diyos sa kanila. So dito ay natuturuan tayo ng pundasyon ng pag-asa para sa ating pananalangin. At ang unang tinuturo sa awit na ito ay na ang Diyos ay may awa sa mga nahihirapan. Dahil tayo ay naniniwala na ang Diyos ay may awa sa mga naghihirap, nasa lugmok na kalagayan, tayo ay may pananampalataya na kung tatawag tayo maging sa ating kalugmukan, tayo ay kaaawaan ng Diyos. Ito ang nakikita natin sa talatang 1, bago sila dalhin doon sa paghingi sa Diyos ng mga mayamang pagpapala na magdudulot sa kanilang pag-uumapaw ng kagalakan, ay ginagabayan silang lumapit sa Diyos at ipaalala sa Diyos ang paghihirap daw ni David. Ito ang sinasabi sa verse 1, "Remember, O Lord, in David's favor, all the hardships he endured." So, sa kanilang paghingi sa Diyos, ang kanilang unang kinakapitan at inaasahan ay napapakinggan sila ng Diyos kung maalala ng Diyos ang paghihirap na pinagdaanan ni David. At yung ngang binabanggit na paghihirap ay kung paanong si David ay nagnanais na magawa ito
na to the point na sabi hindi siya makatulog na mahimbing, hindi literal, syempre na hindi siya natulog ever hanggat sa hindi nagagawa yung templo, kundi na hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na makatulog ng mahimbing ng walang pag-aalala tungkol dito dahil nga ito ay kanyang ninanais talaga para doon sa kaluwalhatian ng Diyos, sa presensya ng Diyos na nandoon sa kaban ng tipan. At dahil hindi ito na nangyari sa panahon ni David, ito ay isang hardship na tinatawag or affliction doon sa mga lumang translation. At sinasabi, alalahanin mo si David kung paano siya ay naghirap. At yung kanyang paghihirap na ang Diyos si David ay naghahangad na bigyan ng resting place ang Diyos at kung paano hindi ito natupad. Kaya ang bayan ng Israel ay tinuturuan ngayon na ipaalala yun sa Diyos. Yung lingkod mo na si David ay naghirap at hindi natupad yung kanyang kagustuhan. Alalahanin mo yung kanyang paghihirap at ipagkaloob mo sa kanya ngayon itong kanyang hinahangad na hindi natupad. So ang kanyang logic na itinuturo sa bayan ng Israel, kapag sila'y dadalangin, ay umasa sila sa awa ng Diyos sa mga naghirap, sa mga nahahapis. At yung tinuro sa kanila ay na ito ang kanilang kapitan, hindi nila pinaalala sa kanila na alalahanin mo si David kung paano siya ay isang mabuting hari, isang mabuting tagapaglingkod sa iyo, kaya ipagkaloob mo na sa kanya yung kanyang hinihiling, kundi alalahanin mo yung kanyang paghihirap at sa iyong awa ipagkaloob mo na yung kanyang hindi nakamit. So ito ang kanilang ang tinuturo sa bayan ng Israel na kanilang kapitan na ang Diyos ay may awa sa mga nahihirapan. Si David mismo ay ganito manalangin at ganito lumapit sa Diyos. Ito ang kanyang kinakapitan maging sa paghingi niya ng pabor sa Diyos para sa kanyang sarili. Makikita natin sa Awit, Kabanatang 6, na kapag siya'y humihingi ng pagpapala mula sa Diyos, ang kanya ding pinagkakatiwalaan ay hindi na siya ay may karapat dapat na makatanggap ng kabutihan mula sa Diyos, kundi na siya'y umaasa na dahil sa kanyang kalugmukan ay kaaawaan siya ng Diyos. Sa Awit, Kabanatang 6, ay dito makikita natin nang hihingi siya ng pabor mula sa Diyos. Sabi niya sa verse 2, "Be gracious to me, O Lord." At ang kanyang sinasabing dahilan at inaasahan bakit siya may tiwala na ang Diyos ay makikinig sa kanya, sabi, "For I am languishing." Sabi niya, "Heal me, O Lord." At ang dahilan na kanyang paghingi ay, "For my bones are troubled. My soul also is greatly troubled." So sabi niya sa verse 4, "Turn, O Lord, deliver my life, save me for the sake of your steadfast love. For in death there is no remembrance of you in Sheol, who will give you praise. I am weary with my moaning. Every night I flood my bed with tears. I drench my couch with my weeping. My eye wastes away because of grief. It grows weak because of all my foes." So dito nakikita natin na ang apela ni David na siya ay kaawaan ay hindi dahil na siya ay mabuti o karapat-dapat, kundi ipinapakita lang niya at nilalantad niya sa harap ng Diyos ang kanyang kaawa-awang kalagayan. At inaasahan lang niya na maawain ng Diyos, maawa siya sa iyong kalugmukan at hindi dahil sa ikaw ay mas mabuti o mas karapat-dapat, kaya ikaw ay pagbibigyan o pagpapalain. Kaya dito tinuturo nga sa atin ng awit sa Psalm 132, kung tayo ay aasa sa pagpapala ng Diyos, ang ating mas makakapitan ay ang awa ng Diyos sa ating kalugmukan at hindi ang ating pagiging worthy na makatanggap ng kanyang mga
pagpapala. Merong isang talata sa Lucas na nagpapakita nito na si Jesus ay ganito rin, ang mas nagpapakilos sa kanya ay ang awa sa mga nahihirapan kaysa sa mga maaring mag-angkin ng kanilang worthiness sa harap niya. Sa Luke chapter 17 verse 7 to 10 ay sinabi ni Kristo at ginamit niya ang ilustrasyon na kung kayo ba ay merong mga alipin at ginawa nila ang kanilang mga tungkulin, ay pagkatapos ba nun sasabihin mo sa kanila, okay, ang galing ng ginawa mo, kumain ka na kasama ko. Sabi ni Jesus, hindi ba ang sasabihin mo, maghintay ka dyan at paglingkuran mo ako habang ako'y kumakain, kakain ka pagkatapos kong kumain. Dahil may pagkakaiba yung master doon sa alipin at yun namang nagawa lang ng alipin ay yung kanyang tungkulin. Bakit naman ibig sabihin nun ay magiging kasama na siya bigla noong kanyang Panginoon? So sinabi sa kanila ni Kristo na kaya kayo din, kung inyong magampanan ang inyong mga tungkulin, sabihin nyo lang, we are unworthy servants. We have done but our duty. Na hindi dapat magmataas ang sino man kung kanilang nagawa man ang kanilang mga tungkulin. Ang nagawa mo lang ay yung tungkulin at probably nga ay hindi ito perfect, hindi ito umabot dun sa sukat na hinihingi ng Diyos at hindi mo masasabi na dahil lamang sa iyong paggawa noong tungkulin na yun ay karapat dapat ka na tumanggap ng pagpapala. Right after that ay ang kinuwento ni Lucas ay kung paanong merong tumatawag may tumatawag sa Panginoon na mga kitungin. Yung mga tumatawag sa kanya, tulungan mo kami. At ito agad ay tinulungan ni Jesus. So, kung pinansin dito ng isang mangangaral si Brian Chappell, kung paanong sa pagtatabi ng dalawang salaysay na ito ay para bang ipinapakita ang mas nagpapakilos kay Jesus, ang mas aantig sa kanyang damdamin ay hindi ang iyong kagalingan o pagtupad sa mga tungkulin, kundi ang iyong kaawa-awang kalagayan. Mas tutugunan pa ni Kristo ang iyong pangangailangan kaysa ang iyong pag-aangkin na meron kang nagawa para sa Kanya. At kaya nga, ito ay nagpapakita sa atin, noon ding tinuturo sa atin ng Psalm 132, na kung tayo ay aasa sa Diyos na buhusan niya tayo ng pagpapala, mas makakapitan natin ang awa ng Diyos sa ating pangangailangan kaysa sa pag-angkin na tayo ay karapat-dapat dahil meron tayong kung anumang sukat ng kabutihan. Kung tayo ay aasa sa Diyos na pagpalain, na our priest be clothed with righteousness and to not turn away the face of His anointed one, na tayo ay madala to the point of the saints shout for joy, kung ito ang ating inaasahan na buhusan tayo ng pagpapala ng Diyos, ang ating kapitan ay ang awa ng Diyos sa ating pangangailangan dahil nga ang Diyos ay mahabagin. Ngunit ang kakaiba nga dito sa awit na ito, ang kanyang tinuturo, particular na gawin daw ng bayan ng Diyos sa kanyang panalangin ay hindi lamang na ilantad sa Diyos ang kanilang pangangailangan, kundi in this particular psalm ay umasa sila sa pagpapala ng Diyos para kay David. So itong bayan ng Diyos ay sinasabi na tinuturuan sila na kung sila'y hihiling ng pagpapala sa Diyos ay ang kanilang maging apila, tandaan mo ang kahirapan na pinagdaanan ni David. So sila ay parang sumisilong o nakikisawsaw doon sa awa ng Diyos para kay David. At ang ganitong pag-iisip ay siguro hindi familiar sa atin, mas lalo na medyo naiiba na yung ating panahon at yung ating pagkakaroon ng identity bilang church, bayan, or kung ano man. Sila as the people of God ay may strong identity with Israel and also with the king. At kaya sila sa kanilang panalangin ay kumakapit na kung ang Diyos
ay may awa kay David. Itong awa na kanyang ibubuhos sa kanya ay umapaw lang sa akin, mabuhusan lang akong onti, sapat na sa akin yun dahil alam kong napakayaman ng awa at pagpapala ng Diyos. Sa Matthew chapter 15, mayroon dong may kwento na mayroong sumusunod kay Jesus na isang Canaanite woman na nanghihingi ng tulong para sa kanyang anak. At sa kanyang paghingi ng tulong ay sumisigaw siya at naguluhan yung mga disciples. Sinabi, patigilin mo na siya at sinusundan tayo sa lahat. At ang sagot si Jesus ay pinansin nga itong sumusunod sa kanyang Canaanite woman at sinabi sa kanya, it is not right to get the bread of the children and throw it to the dogs. Dahil ako'y tinawag lamang para sa Israel. Yung tinutukoy dito ni Kristo ay kung paano yung mission niya at the time na nandito siya ay para dapat sa Israel. So, itong sumusunod sa kanya na nasa labas ng Israel, a Canaanite woman, ay yun yung kanyang hinahintulad sa isang aso. Hindi dapat yung aso yung papakainin mo kung meron kang tinapay na nakalaan dapat para sa mga sa iyong anak. Pero yung sagot nga nung Canaanite woman, yes, Lord, sa verse 27, Matthew 15:27, ay, yes, Lord, but even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. At ito ay ang naging tugon ni Jesus dito, oh, great is your faith. At ay pinagkaloob sa kanya yung hinihiling niya na pagpapagaling. At ito ay nagpapakita ng isang ugali na una tinanggap niya yung paghahamak sa kanya na isa lamang siyang aso, na hindi siya kasama doon sa original na misyon, at tinatanggap niya na hindi siya kasama doon, ngunit siya'y nakontento na makakuha man lamang ng mga crumbs na mahuhulog. At dahil ito'y nagpapakita ng una pagpapakababa, pero meron din siyang tiwala na yung maliit lang na katiting na mahulog mula sa lamesa ng kanyang Panginoon ay sapat na, mayaman ng pagpapala para sa kanya. At yung bayan ng Israel ay hindi masasabing katulad ng Canaanite woman na ito. Sila ay nasa mas mapalad na kalagayan. Sila ay ang bayan na hinirang ng Diyos, na nakapaloob doon sa tipan ng Diyos at sa kanyang pagpapala. Kaya sila ay makaaangkin ng paulan ng pagpapala ng Diyos para kay David. At itong tinuturo sa kanila ngayon ay kung ang Diyos ay maaawa kay David, sila ay magkaroon din ng tiwala na sila man ay hindi tulad ni David o hindi si David dahil sa yaman ng pagpapala ng Diyos, sa yaman ng kanyang awa ay mabuhusan man lamang sila ng kaunting awa na umapaw sa pagpapala ng Diyos kay David. Ito'y sapat na para sa kanila, ito'y magdadala sa kanila to the point of the saints shouting for joy. So itong tinuturo sa kanila ay magkaroon ng pananampalataya na ganun kayaman ang awa, pag-ibig ng Diyos na kahit ang umapaw lang na pagpapala doon sa kanyang pinaboran na si David ay magiging sapat na para sa kanila. Itong ang pagtuturo sa kanila ngayon na manalangin, na alalahanin si David ay na yung pagpapala ay aapaw. Kaya nga maliban doon sa pagpapala na ang Diyos ay mananahan doon sa templo, may pagpapala ng kanyang kapangyarihan, ay lahat ng mga pari also will be clothed with righteousness. The anointed one or the king will be guided by his power upang sila ay yung lahat, yung saints at hindi lang si David ay magkakaroon ng pagpapala.
tayo nga ngayon sa ating panahon ay may mas sigurado pang makakapitan, hindi lamang ang pagpapala o pabor ng Diyos kay David. Ito namang mga bayan ng Israel ay sumisilong sa pagpapala ng Diyos kay David. Hindi dahil si David ay isang kahanga-hangang tagasunod ng Diyos. Alam nilang lahat at nakalantad sa kanilang lahat ang salaysay ng buhay ni David. Si David pa mismo ang nag-record ng awit ng kanyang confession of his sin at nilagay pa mismo dun sa title na itong confession na ito ay mula nung nagkasala si David kay Bathsheba. So ito ay inilantad at alam ng bayan ng Israel kung anong klase ng tao si David, na siya'y makasalanan din at nakatala din sa aklat ng mga hari at dun sa Chronicles kung ano ang kanyang iba pang mga ginawa. So sa kanilang pagsilong dito sa pag-ibig ng Diyos kay David ay hindi dahil sa meron silang paghanga kay David sa kanyang angking kabutihan, kundi makikita rin natin na ang kanilang kinakapitan ay ang katapatan ng Diyos sa kanyang tipan, na pinaboran niya itong si David sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan. Kaya nga doon sa talatang 11 at sa talatang 13 ay makikita natin na ang kanilang pundasyon ng pananampalataya sa Diyos ay hindi si David, kundi ang Panginoon. Kung paanong ang Panginoon ay sumumpa, he swore to David a sure oath from which he will not turn back. Yung pinagmumulan ng kanilang pagkapit sa Diyos na siya'y magbigay ng pagpapala dahil ang Panginoon mismo ang sumumpa kay David. At dito rin sa talatang 13, for the Lord has chosen Zion, He has desired it for His dwelling place. So ang pinag-uugatan ng kanilang pananampalataya at pag-asa sa pagpapala ng Diyos ay dahil ang Diyos mismo ang nagpasya na itong Zion ay kanyang magiging dwelling place, at kung ito ay pinili na ng Diyos sa kabila ng kanilang mga kahinaan at yung pagiging maliit ng bayan ng Israel, kung ang Diyos na ang nagpasya na siya ay mananahan doon, ay meron silang iyon ang kanilang kinakapitan, ang pagpapasya ng Diyos, at hindi dahil sa worthiness ni David o ng Zion. Kaya nga tayo sa ating panahon ngayon, kung ito ang kinakapitan ng bayan ng Israel, yung lumang tipan kay David, itong isang shadow of the covenant that is given to us, ngayon tayo ay merong isang mas matibay na makakapitan sa mayamang pagpapala ng Diyos. Kaya tayo ay mas may kasiguraduhan kaysa sa bayan ng Israel sa pagkapit sa Diyos, na tayo ay pagpapalain, tayo ay kanyang sasamahan, tayo ay kanyang iingatan hanggang sa ating katagumpayan na makaabot nga sa buhay na walang hanggan. Ito ang kanyang tipan ng pangako na sa pamamagitan ni Hesukristo. At kung dahil ito ay sa pundasyon ng dugo ni Hesukristo at hindi sa makasalanang buhay ni David, meron tayong mas siguradong pundasyon ng ating pag-asa sa kanyang pagpapala. Sa Matthew 1 ay kinikilala nga at ini-emphasize ni Matthew na si Jesus ay anak ni David. Ito ay isang pagkilala ng bagong tipan kay Jesus, na siya nga yung tinutukoy na ipinangako sa verse 11, one of the sons of your body I will set on your throne. Na magkakaroon ng anak si David na ilalagay doon sa trono, na siyang maghahari sa kanyang bayan. Sa Matthew 1, kinilalang si Jesus. Itong anak na ito'y ginawa rin ni Pablo sa Romans chapter 1, at sa Hebrews 1 ay inapply nung manunulat kay Jesus yung sinasabi sa Psalm 2 na your throne, O God, is forever. So yung itong
katuparan ng mga sinasabi dito sa Psalm 132 kung paanong ang Diyos ay may pag-ibig kay David, mayroong mas mayamang katapatan ang Diyos para sa kanyang anak na si Hesukristo. At kung tayo ngayon ay dadaing sa Diyos at aasa sa kanyang awa at pagpapala sa atin ngayong paghiling sa Kanya ng may kaliwanagan ng bagong tipan, hindi na tayo sumisilong sa pag-ibig ng Diyos doon sa hari na si David, kundi tayo ay sumisilong sa pag-ibig ng Diyos sa Kanyang anak na si Hesukristo. Kaya nga tinuturo sa atin na kapag tayo dadalangin, ay dadalangin tayo in the name of the Son. Sa paglapit natin sa Diyos ay lumalapit tayong sumisilong sa pag-ibig ng Diyos para kay Hesukristo, sapagkat si Hesukristo ang tunay na kinalulugdan ng Diyos. Ito ang pinaka nagbibigay ng nagturo kay Solomon, kaya binabanggit niya ang kanyang ama, dahil alam niya na ang kanyang ama ay kinalugdan ng Diyos. Kaya hinihiling niya, remember your steadfast love to my father David. Yun yung kanyang paulit-ulit na dinalangin doon sa 2 Chronicles 6. At kung tayo ngayon ay lalapit sa Diyos, ang atin ngayong apila ay remember your steadfast love to your son, to the son of David, who you set on his throne. Ito ang hari na siyang maghahari ng walang hanggan, ang anak ni David na si Hesukristo, ang siya ngayon na pinakilala mismo ng Diyos Ama mula sa langit sa Matthew chapter 3, verse 17, nung siya ay binautismuhan, ipinakilala ng Diyos, "This is my son, with whom I am well pleased." At kung ang bayan ng Israel ay umaasa sa pabor ng Diyos kay David, tulad ng ginawa ni Solomon, tayo ay aasa doon sa pabor ng Diyos kay Hesukristo, na siya ay sinabi nga, with Him, God the Father is well pleased. At kung sila ay kumakapit doon sa pinapaalala sa Diyos yung kanyang affliction, kaya inaasahan nila na alalahanin mo yung affliction ni David at ipagkaloob mo sa kanya yung kanyang pinaghirapan na magkaroon ng iyong pagpapalang presensya doon sa bayan ng Sion, ang ating Panginoon ay dumaan din sa affliction na sinabi niyang pinagdaanan niya ang lahat upang ang sabi niya sa John chapter 6 na wala kahit sino sa ipinagkaloob ng Ama ay mawawala at ang lahat ay bubuhayin niya sa huling araw at dadali niya sa kalangitan. At kung ito ang pinaghirapan ng Diyos, pinaghirapan ni Hesukristo na dalhin sa Ama sa kanyang buong buhay dito at sa kanyang kamatayan sa krus, ay sinabing ito ay ginawa niya para sa iglesia. Ito ang basihan natin ng pagtawag sa Diyos at pag-asa sa Kanya na tayo ay kaawaan niya at kanyang iligtas mula sa ating kasalanan, dahil nga itong si Kristo, ito ang kanyang pinaghirapan. Kaya tayo ay lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, because in His affliction ay meron tayong kasiguraduhan, ito'y tinitignan ng Diyos at kanyang kaaawaan itong affliction na pinagdaanan ng kanyang most beloved Son. At lalo na kung ang bayan ng Israel sa kanilang pagsilong sa ilalim ng pag-ibig ng Diyos kay David ay umaasa na yung umaapaw na pagpapala kay David ay sapat na para sa kanila, ay mas lalo nang sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos Ama kay Hesukristo, ang lahat ng pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo ay napapasa atin kung tayo ay sumampalataya sa Kanya. Kasi sabi sa Ephesians chapter 1 ay He blessed us with all the spiritual blessings in Jesus Christ. Yung pagkasabi sa 1 Corinthians 1:29 ay kung paanong si Kristo has become our righteousness, sanctification, and redemption. Nasa Kanya ang lahat ng ating pangailangan. At all His benefits become ours when we believe in Him
when we rest in Him alone, by grace alone, through faith alone. So ito ang yaman nga ng tinuturo sa ating pagpapala na kung tayo ay sumilong kay Jesucristo at humingi sa Kanyang, umasa sa awa ng Diyos, nakaawaan ng ating kalagayan, tayo ay makakatiyak na tayo ay tutugunan ng Diyos at pagpapalain dahil nga ito ay pinaghirapan ni Jesucristo para sa atin. Tinupad ni Kristo ang buong batas para sa atin at ito'y hindi kailanman mangyayari na tatalikuran ng Diyos Ama ang kanyang anak. At kung ang anak mismo ang sinasabing nananalangin para sa atin, ang anak mismo ang tumatayo para sa atin kapag tayo ay nagkakasala, ay nakakatiyak tayo na ang Diyos Ama ay handang patawarin tayo, buhusan tayo ng pagpapala dahil ang anak mismo ang humihingi para sa atin. Nagtatapos ang awit na ito sa talatang 13 hanggang 18. Sabi, "For the Lord has chosen Zion, He has desired it for His dwelling place. This is my resting place forever. Here I will dwell, for I have desired it. I will abundantly bless her provisions. I will satisfy her poor with bread. Her priests I will clothe with salvation, and her saints will shout for joy. There I will make a horn to sprout for David. I have prepared a lamp for my anointed. His enemies I will clothe with shame, but on him his crown will shine." Mapapansin natin na ilan sa mga katagang ito ay sumasalamin doon sa mga naunang kanyang petisyon sa 8 to 10. At ito yung mga katuparan nung kanyang hinihingi. Na kanyang hinihiling na the priests be clothed with righteousness, let the saints shout for joy. At dito sa verse 15 to 16 ay sinasabi ng Diyos na ito nga ay kanyang gagawin. Ito ay kanyang ipinangako na gagawin niya sa pamamagitan ng anointed one, the horn that will sprout for David, dahil ito ay tumutukoy sa kung paanong sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos ay kanyang pangyayarihin na si Jesucristo ay manggagaling sa binhi ni David at siyang magiging maghahari sa lahat ng kanyang bayan, at dito ay ang espiritual na Israel kasama ang lahat ng mga mananampalataya. At ito na nga ang atin ngayong dalangin na tinuturo sa atin na kung tayo ngayon ay susunod sa hulma ng awit na ito, na itinuturo sa atin kung paano tayo aasa sa pagpapala ng Diyos, asahan natin ang pagpapala ng Diyos na ibubuhos kay Jesucristo. Ang lahat ng pagpapala ay ipinagkaloob kay Jesucristo at tayo ngayon ay kukunin lang ito mula sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. At tayo nawa ay magkaroon ng ganitong kaligayahan na sa pamamagitan ni Jesucristo, tayong mga makasalanan ay mapagkakalooban ng awa at pagpapala ng Diyos sa pananampalataya lamang. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita na nagtuturo nga sa amin na ang lahat ng inyong pagpapala, lahat ng inyong awa ay mula sa inyong biyaya lamang, na ikaw ay nagkakaloob sa amin ng mayamang pagpapala hindi dahil sa aming kabutihan o kagalingan, kundi dahil ikaw ay mayaman sa awa at pag-ibig sa amin na mga lugmok ang kalagayan. At lalo na sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang umibig sa amin at nagbigay ng kanyang buhay para sa amin, ay kung kami ay sasampalataya sa Kanya, kami mapapabilang sa pagpapala at pag-ibig na ibubuhos mo sa Kanya. Kami rin ay iibigin mo, kukupkupin mo na maging iyong anak. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na maunawaan pang lalo na ang lahat nga ng iyong pagpapala ay sa pamamagitan lamang ng inyong biyaya kay Jesucristo, at ito'y tinatanggap namin sa pananampalataya lamang. Nang sa gayon sa aming buong paglakad ay
Lagi kaming lumapit sa iyo ng may pagpakumbaba at pananampalataya lamang sa iyong pangako at ibigay namin ang luwalhati sa iyong pangalan lamang. Po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.